23. Tayo po lahat, basta po natin. Jeremiah chapter 23. Meron po akong ipo-point out dito, mga kapatid, na ako lang muna bubasa ito, Brother George. Jeremiah chapter 23, dahil meron po akong mahalagang nais i-point out dito sa Jeremiah chapter 23, verse 28. Okay, sabi sa verse 28, okay, the prophet that had a dream, let him tell a dream. I want you to note the second phrase. And he that hath my word, he that hath my word, do you have his word? Yeah. Meron sa iyo bang salita ng Diyos? Sabi ng Bible, let him speak my word faithfully. Tanong, etong tanong po, mga kapatid. Paano mo madedetermine na yung merong nangangaral ng salita ng Panginoon sa harapan mo ay faithful talaga siyang nagsasalita na pinapangaral sa salita ng Diyos? Because sabi ng Bible, he that hath my word, let him speak my word faithfully. Meaning to say, meron talagang ginagamit ang salita ng Diyos at their own advantage. They're not faithful to this book. Now, itong tanong ko sa inyo. Sabi ng verse, he that hath my word, let him speak my word faithfully. Yung susunod po na tanong, yun po ang magsasagot, paano mo madedetermine na yung tao na yan ay faithful sa salita ng Diyos? Andyan o, andyan din sa verse. What is the chaff to the wheat, saith the Lord? What is the chaff? Sa atin, ano ang pagkakaiba ng ipa at saka ng palay? Pag sinabi mo pareho yan, you're not faithful to this book. Pag sinabi mo pareho lang yung Israel at saka church, you're not faithful to this book. Pag sinabi ng Diyos na yan ay magkaiba at sinabi mong pareho, pag sinabi mo, pinakita sa'yo, black and white, hindi, pareho lang yan. There's something wrong with you. Kailangan alam mong i-distinguish ang pagkakaiba ng ipa at saka ng palay. What is the chaff to the wheat? And later on, dito sa series ko po, Why Right Division, ipinapakita ko po yung things that are not the different are not the same. Pero sa majority ng mga pastors, pareho lang yan. Hindi po. Marami pong bagay na binigyan po ng Diyos ng pagkakaiba. Pero ang ginagawa ngayon ng mga churches, minimix po nila. Alam niyo po, pwede mong pagsamahin sa isang lagayan yung langis at tubig. Pero kahit anong shake mo, hindi sila magbuto. Pero mo, yung salvation mo, law and grace, hindi pwede mag-mix yun. What is the chaff to the wheat? May mga bagay na merong distinction ng pagkakaiba sa Word of God. Pag sinabi mong pareho, question, anong panahon tayo? We are not under the law, but under grace. Ang ginagawa ng mga religious system yan, pinapalik ang tao sa under the law. We're no longer under the law. The Bible says, he that hath my word, let him speak my word faithfully. Paano? What is the chaff to the wheat, saith the Lord. So, God's word should be studied with faithfulness. And then last, God's word should be studied with obedience. Anong saysay? Minsan, Brother Jules, no? Yun ang danger ngayon sa mga sabihin natin, well, masyado ng common yung right dividing. Minsan meron akong nirebuke na isang alam pang galing-galing. Tinanong ko siya, may nagdidebate pa so. Nag-aaway sila, pinag-aawayan nila yung statement ni Paul, nag-aaway sila, papagalingan sila ng verse. Biglang sumigit ako. Mga kapatid, nagsusulwinig pa kayo. Sa harapan ng Diyos, hindi pinag-uusapan kung ano na yung nakarami ng tulad mo. Ang ina-count ng Diyos, yung bang natututunan mo, ina-apply mo ba sa buhay mo? I don't care kung marami ka nang alam.
Pero tingnan ko naman buhay mo, bulok. Amen? Tingnan mo ang pamilya mo. Hindi naman naglilingkod sa Panginoon. Sabi, nag-uusap nga kami ni Pastor Jonathan. Okay? Ako, very, very observant ako eh. Okay? Dahil kung ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat makita yung holiness sa'yo, sa iyong pamilya, at sa church mo. Because, for you to be approved by God, pag-aralan mo ang salita ng Diyos na mayroong reverence. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos na mayroong panalangin na, Lord, turuan mo ako. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos na mayroong kasipagan. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos na mayroong kababaang loob. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos na mayroong pag-iingat. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos na mayroong katapatan. At pag-aralan mo ang salita ng Diyos na mayroong kang puso na, Lord, I am more than willing to obey. I am more than willing to obey. Because yung knowledge, hanggang dito lang yan eh. Pero dapat yung nandito na natutunan mo, i-apply mo sa buhay. Amen? So, yan yung number 2 na motive na M. Motive. And then, let's go to the last, the method. Ano yung method? Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ayun mga kapatid, dalawang bagay ang importante dyan sa 2 Timothy 2:15. Number 1 is study. Tanong, ang Iglesia ni Cristo ba hindi ba sila nag-aaral ng Biblia? Nag-aaral sila. Eh bakit mali doktrina nila? Ang saksi ni Jehovah, huwag mo sabihin hindi sila nag-aaral ng Biblia. Pero bakit hindi ka saksi ngayon? Ako, sasabihin, mali sila. Ang Seventh-day Adventist, hindi ba nag-aaral din sila ng Biblia? Lahat ng mga denominations, lahat sila nag-aaral ng Biblia. Pero, pagka tinanong kita, sasabihin mo, mali sila. So, bakit? Anong kulang? Hindi nangangahulugan nag-aaral ka ng Biblia, tapat na yung okay na yun. Nakalagay din yan, paano mong pag-aralan. We are commanded to study, and we are instructed by God on how to study the Word of God is by rightly dividing the Word of truth. Rightly dividing it. The one great requirement of the Word is grounded on the fact that it is the Word of truth. Wala nang ibang option mga kapatid on how to study this book is by rightly dividing the Word of truth. And this fact is so stated as to imply that unless the Word is thus rightly divided, we shall not get the truth, and that we shall get its truth only in proportion to the measure in which we divide it rightly. The mandate, study. The motive, maging approved tayo sa Diyos. And then the method is rightly dividing the word of truth. So dito tayo sa problems with modern version. Nandiyan po yan. Problems with modern version. May problema po yung mga bagong salin po ng Biblia ngayon. Bakit po? Siguro ngayon. Ay, mo lang narinig yan rightly dividing. Itong dahilan po bakit ngayon mo lang narinig ito. Ito pong dahilan. Tinan po natin sa King James. Sa KJV po, the Bible says in King James Bible, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. The command, the instruction ng Diyos, rightly dividing. Bakit po? Kasi po, ang Bible po, alam niyo yung kawayan? Yung kawayan, meron siyang mga buko. Tama? Meron siyang tinatawag nating natural division. Ganon din po ang Bible. Okay? Pag hindi mo nakita yon at hindi mo yung tinitingnan, in-apply, diyan po nagkakagulo-gulo ang mga churches. Okay? Now, tingnan po natin problems ng mga bagong salin ngayon. Tingnan po natin yung NIV, New International Version. Watch.